Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ninanais ng Diyos na tayo ang magpatuloy ng misyong iniatas niya sa kaniyang anak na si Jesus. Sa ating Ebanghelyo, ang paraan ng pagsusugo sa 12 ay nangangahulugang ang misyon ni Jesus ay maipagpapatuloy sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang, ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat. Susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami ay hirangin niya noon pa mang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo man ay naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon.
Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Mayroon pong pinagmulan ang ating ebanghelyo ngayon. Bakit ganun na lamang ang bilin ni Jesus sa kanilang 12? Una, ito po ay nanggaling sa karanasan ni Jesus noong siya ay nagpapahayag ng mabuting balita. Maraming tao ang sumunod sa kaniya at siya ay nahabag sa kanila sapagkat sila'y parang mga tupang walang pastol. Sila'y mga lito at naluluya. Nakita ni Jesus ang pangangailangan ng mga taong ito at siya ay pumili ng 12 apostol. At ang 12 apostol na ito ang siyang nakasama ni Jesus at nakaranas ng kaniyang pagkadiyos, nakaranas ng kaniyang awa at nakaranas ng kaniyang kapangyarihan. Siguro nung naramdaman na ni Jesus na handa na ang 12, isinugo sila upang sila naman sa pangalan ni Jesus ay mangaral din, magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng masasamang espiritu. At ito nga ang nangyari. Isinugo ni Jesus, dala-dalawa ang mga alagad upang gawin ang lahat ng kaniyang ibinilin. Ang 12 ay tumugon sa tawag ni Jesus. Hindi na po bago ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Kahit na po nung unang tipan, nung lumang tipan, tumatawag ang Diyos, gumagamit ang Diyos ng mga tao upang ipadama ang kaniyang presensya at ang kaniyang pag-ibig. Hindi natin makakalimutan kung papaanong tinawag si Abraham parang maging ama ng salit-saling lahi. Hindi rin natin makakalimutan kung papaanong tinawag si Moses sa nagbabagang puno. Si Moses ay binigyan niya ng kapangyarihang ipakilala siya sa mga Israelita. Hindi rin natin makakalimutan kung papaanong namuno si Aaron, si Jacob, si David, si Samuel, si Solomon, at ang iba't ibang propetang tinawag ng Diyos upang ipamalita ang kaligtasan at dakilang pag-ibig ng Diyos. Nang si Jesus sa ating gitna ay lumakad at nabuhay, siya ay pumili ng mga taong ito upang maging kasangkapan din ng pagmamahal ng Diyos. Ang 12 ito ay hindi naman sikat. Ang 12 ito ay mga ordinaryong mga tao ng kanilang panahon. Kalahati sa kanila siguro ay mga mangingisda at ang iba naman ay iba't iba ang profession, katulad ni San Mateo na isang tax collector. Ibig sabihin po, tumatawag ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang sitwasyon, at sa iba't ibang kadahilanan. Meron nga pong kasabihan sa English,
God does not justify the call. Di ba? Yun yung ating naririnig. Or God does not call the qualified, but He justifies the call. Hindi tumatawag ang Diyos ng pinakamayaman, pinakamatalino, pinakakilala, pinakatanyag. Hindi niya ito tinatawag. Bagkus sa kanyang kapangyarihan at sa kaniyang kadahilanan, tinatawag niya ang mga walang taong kakayahan. Bakit? Dahil sa Ebanghelyo, pinagbilinan niya, huwag kayong magdadala ng pera, huwag kayong magdadala ng lukbutan, huwag kayong magdadala ng anumang extra sa inyong paglalakbay. Bakit po? Para ang mga taong tinawag niya ay Diyos lamang ang pwedeng asahan sa anumang oras ng kanilang paglalakbay. Sa atin pong panahon ngayon, patuloy na tumatawag ang Diyos kung papaanong gusto niya ring gamitin tayo sa ating henerasyon upang ipamalita ang kaniyang mabuting balita. Tayo rin po ay kaniyang tinatawag. Tayo rin ay kailangang tumugon sa kaniyang pagtawag sa ating buhay sa araw-araw. Tayo po ay parang mga kahoy na inuukit ng Diyos ayon sa kaniyang imaheng gustong mangyari. Kaya nga po ang iba sa atin ay nagiging tatay dahil ito ang ukit na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang iba ay nagiging nanay dahil ito ang ukit na gusto ng Diyos. Ang iba ay nagiging pari, ang iba ay nagiging madre. Ito yung iba naman hindi na nakakapag-asawa dahil ito ang ukit na iniiwan ng Diyos sa ating lahat. Para tayong mga paso, para tayong mga banga na hinuhulma ng Diyos ayon sa kaniyang kagustuhan. Ano ang pagkakatulad ng pag-ukit at paghulma? Sumasailalim sa kamay ng Diyos, sumasailalim sa kaniyang kumpas, sumasailalim sa kaniyang talino, at sumasailalim sa kaniyang lakas. Kaya ang atin pong hulma ngayon, kung ano man ang ating nilalakbay, ay hulma ng pagsudod at pagtugon sa Diyos. At ito ang ating ibinabalik sa Kanya. Huwag nating masyadong baguhin yung hulma na ginawa ng Diyos. Baka hindi po tayo makilala pagdating sa langit. Hindi naman po masamang magpaganda. Self-love ang tawag doon. Kaya lang po, baka pag sa sobrang self-love, nakalimutan mo naman ang love God. Baka tayo na yung nagiging Diyos sa sarili natin. Kaya binibigyan tayo ng paalaala ng Diyos na ang bawat sitwasyon ng ating buhay ay paghulma sa pagtugod sa kaniyang tawag. Huwag po kayong magsisisi, huwag po kayong mahihiya kung kayo ay mapayat o maliit dahil yun ang hulma na ginawa ng Diyos. Huwag kayong mahihiya kung kayo ay, lumalaki. Isa lang ibig sabihin nun, marami kang pagkain at iyon ang hulma ng Diyos. Huwag po kayong mahihiya kung kayo ay nakakalbo na dahil yun ang hulma ng Diyos. Huwag din kayong mahihiya kung kayo ay namumuti na yung inyong mga buhok dahil ito ay tatak ng wisdom ng Diyos. Marami tayong dapat tingnan. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa naghuhulma sa atin sa araw-araw. Sana po sa pagtugon natin sa Kanya
ang pagtugon na ito ay palaging nasa ilalim ng pagsunod sa kaniyang mga banal na utos at sa kaniyang mga salita. Hayaan nating tayo na hinulma ng Diyos ang maging kasangkapan upang makita sa atin ang pag-unawa at ang buhay na ibinibigay ng Diyos upang atin namang isalin sa iba katulad ng mga unang alagad. Mahirap pong sumunod sa Diyos. Totoo po iyon. Pero kung ang ating titingnan ay ang reward ng kalangitan, mas gugustuhin mo pang magtiis ngayon kesa hindi mo makamit ang kaharian ng langit. Mahirap pong sumunod, mahirap pong tumugon, pero dahil sa halimbawa ng ating Poong Jesus Nazareno, tayong lahat ay magtatagumpay kung tayo'y palaging nakatuon at nakaugnay sa kaniyang mapagmahal at walang hanggang awa sa kabila ng ating kahinaan. Tumindig tayo ng malakas sa harapan ng Diyos at sabihin natin sa araw-araw, susunod po kami dahil ito ang iyong bilin. Magiging kasangkapan kami ng pag-ibig mo at awa upang madama naman ng iba ang kaparehong pag-ibig at awa na nagmumula sa iyong maamong mukha. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nang may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya. Maisabuhay natin ito at maibahagi sa kapwa. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono upang masigasig nilang maipalaganap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay, at mga nahihirapan, nang gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan.
ipakita mo na rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, diklin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na makasunod sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo, huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin at naghihintay ng ating tugon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.